The good news is, every after 6 months na lang po ako babalik for monitoring. Totally declared na po talaga ay wala na talaga yung cancer. Praise God, dahil si Lord, it is all by the grace of God, I have received all of those things. Kaya glory to God po talaga. Wala ko ibang masabi, hindi ko kayang i-explain lahat yung mga nangyari. Basta ang lahat po ng ito ay binibigay ko kay Lord at ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Dahil alam ko po na pag ginawa po natin yung part natin, God will do His part also. Kaya to God be all the glory for the complete healing na ipinagkaloob niya sa akin. Sabi niya po, graduate na ako. Hindi na ako kailangan dumaan sa phase 5 kasi nung naitanong ko po kay Ma'am Jera, may mga dumadaan pa po pala hanggang phase 8, phase 9, phase 10. Pero praise God, ako po ay hanggang phase 4 lang. Dineclare niya na po na graduate na po ako. Kaya every 6 months na lang po, for monitoring na lang ang ipupunta ko doon sa kanya sa Manila. So, to God be all the glory for everything. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga prayers po ninyo, sa lahat po ng support po ninyo, financial, material, mental, maging spiritual, pati po moral support. Maraming salamat po dahil alam ko po na yung katagumpayan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon ay katagumpayan din po na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon. At yung answered prayer po na natanggap ko ay answered prayer nyo din po dahil isa po kayo sa mga sumuporta sa amin, sa family ko. Kung wala po yung church na to, eh hindi ko po kayang gampanan yung mga dapat gampanan. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil hindi talaga enough na gawin mo kung anong alam mo. Dapat talaga magpapakonsult ka. Kasi lagi natin tanggapin at lagi natin isipin, tanggapin natin kung ano yung sakit natin. Yun lang talaga yung pinaka number 1 na dapat natin gawin, acceptance, para sa gayon, alam natin kung anong gagawin natin. Kasi mahirap po yung nangangapa tayo, ay ito yung bawal, ay ito yung hindi, ay ito. Mahirap po yung ganoon unless malaman natin talaga kung ano yung totoo. Kasi may mga napapanood po ako sa habang nag-i-scan ako ng Facebook, YouTube, may mga namamatay din po pala sa mga over sa gulay. Alam mo yun, ang imbalance. Hindi balanse yung tinigil nila lahat ng protein nila, tinigil nila lahat ng fruits, puros vegetable lang, tapos bino-juicer lang nila, mga ganon. Hindi nila alam na hindi pala dapat ganon. Kailangan balanse lahat ng bagay. Kasi pag nag-zero sugar ka din, pwede kang mamatay, di ba? Pag nag-zero din yung protein mo, pwedeng may hindi magandang effect siya sa katawan. Kaya talagang knowledge is power. Yan, sabi ni di ba? Sino nagsabi doon? Si Ernie Baron, knowledge is power. That is very true 100%. Kung alam mo talagang yun yung lalakaran mo, dun ka talaga magkakaroon ng kagalingan. Kaya to God be all the glory for everything. Flashing out na lang ng bato from 80,000, di ba? 80,000 from 2 box na supplements na inuwi namin since phase 1 nung last na check up namin, ang inuwi na lang namin isang paper bag na lang na supplements, good for 3 months na po yun. Kaya to God be all the glory for everything talaga. Ayan. So sa September na yung next na monitoring na pagbalik. Pwede naman sa September, pwede naman sa November, basta tuloy-tuloy lang yung healthy living. Huwag babalik sa dating kinagisnan kasi pwedeng bumalik yung sakit. Yan. Kaya mga kapatid, I encourage you all, habang hindi pa huli ang lahat, ay live healthy. Live healthy kasi talagang nasa huli po talaga yung pagsisisi. Hanggat hindi ka dumarating dun sa bed of sickness, ngayon palang piliin mo na maging healthy. Alam niyo po, sa totoo lang, pagka pumupunta ako ng grocery o kaya sa labas,
yung mata ko parang ini-x-ray niya yung mga pagkain na nakikita doon, yung sugar, ganito, yung cholesterol niya, ganito. Alam mo yung biglang instinct na lang na itong kinakain ko, yung sugar nito, ilan nito, yung nakikita ko dyan sa grocery, nakikita ko dyan, yung mantika na ginamit dito, yucks, ew, ano, pero noon kahit ano, wala akong pakialam, itim na yung ano, alam mo yung kanto fried chicken, ew, alam mo yung, hindi naman sa nakakadiri na siya ngayon, pero para sa akin, naiiwan na, yucks, ew, parang ganun na ako ngayon sa mga unhealthy foods talaga, kaya praise God and to God be all the glory sa lahat ng yon na ibinigay niya sa akin. I pray na mag-maintain talaga yung mga tingin ko sa mga pangit na pagkain. Cholesterol ako minsan, nagsasabi kila mama din, pinapaalalahanan ko sila. Kaya talagang mga kapatid, live healthy. Hanggat may panahon pa, hanggat may kaya mo pa, tigilan na lahat ng taba, lahat ng mantika. The best mantika is coconut po. Pagka gusto nyo magprito, the best mantika is coconut. Hindi po pang prito ang olive oil. Coconut oil po ang pamprito. Wag kayong gagamit ng mga vegetable oil, palm oil, mga kung ano-ano, sunflower oil. Wag po kasi sobrang hazardous po yan sa kalusugan at unang tatamaan ay ang ating mga brain. Kaya po lahat yan, pati hotdog, french fries, mga kapatid, tigilan nyo na yung mga yan. Lahat ng klase ng soft drinks, tigilan nyo na yung mga yan. Nasa huli lahat ng milk tea, lahat po yan, tigilan nyo na po yan. Nasa huli ang pagsisisi. Lahat ng mga processed foods, frozen, tigilan nyo na po lahat yan. Lahat po yan, kailangan tanggalin nyo na yan sa ano ninyo, sa diet ninyo. Kasi kung hindi po, kayo ang bahala. Nasa sa huli ang pagsisisi. Kaya praise God and to God be all the glory for everything. Kung gusto niyo po magtanong sa akin, kausapin niyo ako personally, wala pong problema. I can share kung ano man po yung kung ano man yung pwede ko pong ma-share sa inyo. Lalo po yung doctors, 7 doctors po. Yan ang pinaka-importante sa atin. Huwag po natin yan kakalimutan, yung 7 doctors na yan. Kasi isa po sa makakatulong sa atin yan. So, ang dami po, ang dami. So, kung may mga taong hindi naniwala kay Doc Atoy, ako ang patunay na totoo. Kung susundin si Doc Atoy, susundin ang mga payo niya, totoong may kagalingan. Kaya, yun lang po, and to God be all the glory for everything. Ayan, okay. So, ngayon pa lang mag-ingat na tayo. Amen? At dadagdagan ko lang yung testimony ni Jem. Alam niyo mga kapatid, kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko na lang na magkulang sa finances kaysa magkaroon ng ganong klaseng sakit sa pamilya. Kasi alam niyo, the whole family, we gone through the valley of death. As in. Talagang grabe talaga. So, isipin niyo, 2019 to 2024, 5 years, 6 na doktor, pero hindi sila nakatulong. Imbes na gumagaling, mas lalong palala ng palala si Jebeli noon. Ang bleeding ni Jebeli noon is every year. Pero itong nakaraan na, 2024, nag-bleed siya ng May, June, July, nag-bleed na naman siya. So, sige ang salin ng dugo. Hindi nga natin alam kung saan nagagaling yung mga dugo na yan, mga dugo ng mga naturukan. So, ang hirap, no? At talagang through the valley of death na talaga na dumaan si Jem. And the whole family talaga ay grabe ang trials namin. And isipin mo, 5 years, 6 na doktor. Pare-pareho ang sinasabi, wala ka ng pag-asa, huwag mo nang isipin mga anak ka pa, huwag mo nang ambisyonin. Mag-ampong ka na, pinagagalitan na siya ng mga doktor kasi gusto ng mga doktor talagang tanggalin na ang buong ovary niya. Gusto nila talaga tanggalin na, pinagagalitan na siya. So, nagagalit na yung mga doktor sa kanya. 6 na doktor. And then, pati yung sa gallstone niya, dapat daw tanggalin na ang gallbladder niya kasi wala nilang pag-asa kasi ang daming bato. Ayan, may gravel and sand, kulang na lang simento. Para maging flooring. And then, mga kapatid, nagpunta kami kay Doc Atoy September na. So September, hanggang phase 4, binilang ko 6 months. Compared to 5 years,
Sa loob ng 6 months, kasi nabigyan kami ng guidelines, talagang pinag-pray namin sa Lord kung anong gagawin. Nag-confirm kay Ben, kay Doc Atoy. Ako iniisip ko na rin kay Doc Atoy hanggang nag-confirm. Hanggang na, praise God, nilid kami ng Lord. Nabigyan ng guidelines, nabigyan ko anong mga bawal, kung mga dapat kainin. 5 years compared to 6 months. Sa 5 years, mas lalong lumala si Jeff. Within 6 months, cancer-free na siya. Compared to that. Pero maraming mga naninira kay Doc Atoy, mga kapatid. Maraming mga naninira, may mga threat siya. Kasi maraming nagagalit sa kanya. At isa pa, huwag kayong maniniwala dun sa Facebook na si Doc Atoy ang nag-i-endorse. Walang ini-endorse si Doc Atoy na mga food supplement. Makakabili ka lang ng food supplement doon sa health forum pag nag-attend ka. Pero huwag kayong maniniwala sa Facebook, walang ini-endorse si Doc Atoy, puro scam po yun, mga kapatid. Marami nang naloko, isa na rin ako sa mga naloko ng ganyan. Okay? So, beware. Marami ang gumagamit ng mga doktor ngayon na akala mo silang nagsasalita pero puro po scam yun. Kaya huwag tayong maniniwala. Amen? So, to God be all the glory. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo. To God be all the glory. Kalimutan ko yung sabi ni Ma'am Jera, yung Ma'am Jera kasi yun po yung nag-assist sa akin. Sabi niya, Ma'am, pwede ka ba kung sakali, sa April daw po, umpisahan nila yung bagong series ng mga testimonials. Sabi ko, Ma'am, ba't ngayon lang? Sabi ko, bakit hindi kayo naglabas ng mga testimonials doon pa? Sabi ni Ma'am Jera, ayaw kasi ni Doc Atoy maglabas ng mga testimonials kasi ang gusto niya lang natulungan yung mga gustong tulungan ng sarili. So kahit pang napakaraming testimonials, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, walang kwenta. Diba? So, kaya ako po ay talagang living testimony. Sabi ni Ma'am Jera, Ma'am, kung sakali man ay pwede ka namin din ma-interview for testimonial series. Sabi ko, Ma'am, opo, sure, no problem po. I willing ako na i-share yung testimony ko para po din makapag-encourage ng mga tao. Kaya, praise God and glory to God. Pati po yung sumunod sa akin, Number 1 po ako, so yung number 2 na lang kasi yung yung mga succeeding, hindi ko na kasi kausap ko si Ma'am Jera. Yung sumunod sa akin po is cervical cancer, stage 3, from Japan. Doon po sila residents. Nagpa-opera siya, tinanggal niya, pero hindi po na siya chemo. So, pumunta na siya kay Doc Atoy. From Japan, umuwi siya dito para lang magpa-consult kay Doc Atoy. And praise God, in just, ilan ba? Phase 2? Phase 2 ba yun? 3 months. In just 3 months? In just 3 months po ay nag-negative na po siya sa kanyang cervical cancer stage 3. Siya po ay senior citizen na. From Japan. Yung mga sumunod, hindi ko na... Breast cancer, taga Enrile. Yun, so... Pero sa Hong Kong nakatira, at gumaling na din. Yun. So, yung ang daming mga sa follow-up, hindi kasi yan pinapakita lahat sa consultation pa lang sa phase 1. Dapat muna tapusin mo yung phase 2 para mapatunayan kung totoong porsigido ka. Kasi pag hindi mo nalagpasan yung phase 2 phases, which is 90 days, hindi ka niya i-entertain, wala na siyang pakialam sa'yo. Ganun si Doc Atoy. Hindi niya sasayangin yung oras niya para sa mga taong walang pakialam sa sarili at ayaw mag-undergo ng discipline. Kasi yung 7 doctors pa lang po, mahirap na po siyang i-maintain. Dr. Sunshine, Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Sleep. Madaming puyat-puyat dito lagi. Dr. Sleep, Dr. Water, Dr. Energy. Ano pa yung isa? Dr. Diet. Yan. Yung 7 pa lang po yun, wala pa, hindi mo pa i-take yung supplements, ang hirap nang i-maintain. Yung 7 pa lang po na yun. Kaya talagang yung tinutulungan, parang si Lord, yung tinutulungan niya lang, yung gustong tulungan yung sarili. Pero kung ayaw mo tulungan sarili mo, huwag mong sisihin si Lord pag nagkasakit ka, kapatid. Okay? So, yun lang po, and to God be all the glory. So, dumako na po tayo